Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Abel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Ibinahagi ng binata ang karanasan upang magsilbing aral sa mga nakikinig. Naulila kagad si Abel ng 8 taong gulang pa lamang. Namatay ang mga magulang nito at walang mga kapatid. Kinupkup siya ng lola. Ngunit kahit kadugo ang bata, ni minsan ay hindi nagawang tratuhin ito ng may pagmamahal. Ayon sa matanda, si Abel ang dahilan ng pagkamatay ng anak nito na mga magulang niya. Bagamat hindi sinabi kung ano nga ba ang dahilan ng pagkawala, ang alam lamang ng batang si Abel, siya ang punot dulo nito. Dahil sa pangyayari, hindi na iwasan na mapariwara ang binata. Natuto itong huwag pumasok sa eskwelahan, magbisyo at gumawa ng krimen. Gayunpaman, tila wala pa ring pakialam ang lola nito. At kahit 10 oras na ng gabi umuwi si Abel, hindi siya pinagagalitan ng matanda. Parang kahit anong mangyari, wala lamang ito sa lola. Kinaiinggitan ito ng mga kabarkada ni Abel. Mabuti pa ang binata. Walang mga magulang na sinusuway o nagagalit sa kanya. Ngunit ganun pa man, hindi maiwasan ni Abel na malungkot na walang nag-aalala sa kalagayan niya. Isang araw, isa sa mga kabarkada ni Abel ang nanguha ng pitaka ng kaklase. Kagad itong pinagpasapasahan ng iba pa. At dahil walang umaamin, tuluyan na nilang nakuha ang pera nito. Teka, di ba kayo naaawa na baka ipon niya yan? Tanong ni Abel sa mga kabarkada. Ano ka ba, Abel? Mayaman yun. Kayang-kaya siyang bigyan ulit ng mga magulang niya. At isa pa, bibigyan ka rin naman namin eh. Tugon ng kaibigan. Kahit may pag-aalinlangan, tinanggap pa rin ni Abel ang pera. Pagka-uwi, kagad niyang ibinigay sa lola ang kalahati ng nakuha. Tinitigan siya ng matanda at ngumiti. Nagpasalamat sa binata at niyakap ito. Iyon ang kauna-unahang beses na nakaramdam ito ng pagmamahal sa lola. Hindi naman tinanong na matanda kung saan galing ang pera. Kagad itong umalis. Dahil doon, nakilahok na si Abel sa pagkupit ng pitaka ng mga kaklase. Ngunit sa dami na ng nagrereklamo, minabuti ng grupo na sa labas na lamang ng paaralan nila ito gawin. Nagsimula sila sa mga palengke, simbahan, at kahit saang may oportunidad na makukuha. Dahil hindi pa uso ang mga CCTV na mga panahong yun, hindi sila nahuhuli ng mga otoridad. Kahit nakukonsensya ang binata, tila mas matimbang pa rin para sa kanya ang atensyon at pagmamahal na natatanggap sa lola tuwing nag-uuwi ito ng salapi. Kaya pinagpatuloy nito ang maling gawain. Ilang buwan siyang inasikaso ng matanda. Hinahandaan ng pagkain. Kinukumusta at minsan ay binibilhan pa ng bagong damit. Akala ni Abel, hindi na mawawala ang kakaunting kaligayahan na nararamdaman. Kaso nga lang, lahat ng kasalanan, balang araw ay may kabayaran. Isang araw, habang pasimpleng dumudukot ng pitaka ang matandang lalaki, nahuli si Romero, isa sa kabarkada, ng lolong pinagnakawan nito.
Ang hindi nila inaasahan na retiradong sundalo pala ito. Kagad naglabas ng barilang matanda at tinutok sa binata. Nanlaki ang kanilang mga mata. Lalapit na sana sila Abel upang pigilan ang hidwaan. Ngunit nanlaban si Romero. Dahil dito, ipinutok na matanda ang baril at kagad bumulagtas sa lupa ang binata. Kagad nagtawag ng tulong ang matanda at dinala sa pagamutan ang kabarkada. Kaso nga lang, dali-dali itong binawian ng buhay. Hindi nakasuhan ang matanda lalo na't lumalabas na self-defense lamang ang mga nangyari. Nagkaroon ng lamat ang grupo dahil sa nangyari. Ang iba'y humiwalay na upang hindi na madawit sa mga susunod na krimen. Ngunit ang iba na katulad ni Abel, nanatili sa gawain. Palipat-lipat ng bayan si Abel upang maghanap ng mga bibiktimahin. Kaso nga lang, dahil madalas na itong ginagawa, ilan sa mga residente na ang nakapansin at namukaan ng binata. Kagad dinala sa presinto sila Abel, kasama ang dalawa nitong kaibigan. Ngunit dahil mga menor de edad pa, pinatawag din ang kanilang mga magulang. Galit na galit ang mga nanay at tatay ng kasama ni Abel. Gayunpaman, nakauwi rin kagad ang mga ito dahil pinagbayad na lamang ng danyos ang mga magulang. O iyo, kailan ba darating ang mga magulang mo? Halos sa ating gabi na. Tanong ng pulis. Wala na po akong mga magulang. Lola ko na lang po yung meron ako. Tugon ni Abel. Ay nako, nagbibigay ka pa ng sakit ng ulo. Hindi ka ba naaawa sa matanda? Muling tanong ng pulis. Hindi na nakasagot pa si Abel. O siya, hanggat walang kumukuha sa'yo rito, sa kulungan ka muna matutulog. Matapos yun, dinala na sa selda ang binata. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin ito dinadalaw ng lola. Hanggang sa 1 linggo na ang lumipas at pinalaya na lamang si Abel. Binalaan ng pulis na sa oras na mahuli muli ang binata, hindi na ito palalayain pa. Pagkarating sa tahanan, naabutan ni Abel ang lolang nakikipaglaro ng baraha sa mga kumare. Kagad itong sinalubong ng ngiti ng makita. Nilabas na matanda ang mga palad nito na tila nanghihingi ng salapi. Lubhang nalungkot at nadismaya si Abel sa nangyari. Hindi man lamang ito kinamusta o dinalaw man lang sa presinto. Kagad naglaho ang ngiti ng matanda nang malamang walang dalang pera ang binata. Bumalik ito sa mga kaibigan at hindi na pinansin pa ang apo. Umakyat na lamang sa silid ang binata. Sinarado ang pinto at hindi na napigilang maluha ni Abel sa ginawa ng lola. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang buhay nito. Nagpatuloy ang panlalamig ng lola kay Abel. Nagsubok naman na maghanap ng trabaho ang binata. Ngunit dahil hindi pa ito nakakapagtapos, walang lugar na tumatanggap sa kanya. Sinubukan din itong manghingi ng tulong sa mga dating kaibigan. Ngunit dahil wala itong kakayanang magbayad, alam nilang hindi kayang bayaran ni Abel kung sakaling pahihiramin nila ito ng pera. Hanggang sa tuluyan ng tumigil sa pag-aaral si Abel. Nag-focus ito sa paghahanap ng pagkakakitaan. Ngunit marami nang nakakakilala sa pagmumukha ng binata. Kaya naman hindi nila ito pinagkakatiwalaan. Isang araw, habang naglilibot sa palengke, merong ginang na nawala ng pitaka sa dagsaan ng tao. Kagad namang napagbintangan si Abel.
bagamat hindi ito ang salarin. Hoy bata, kailan ka ba titino? Pinagbigyan na kita noon. Huwag mo naman akong gawing tanga. At pagsisihan ko pang pinalaya kita. Wika ng pulis. Hindi nga po ko yun, Manong. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama. Tugon ng binata. At sa tingin mo, bakit ako maniniwala sa isang kriminal? Opo, hindi ako perpekto at nagnakaw ako noon. Pero hindi naman ako sinungaling. Hindi mo ba alam na kapatid ng sinungaling ang isang magnanakaw? Muling wika ng pulis. Hindi na sumagot pa si Abel. Alam niyang wala siyang matibay na ebidensya upang mapatunayan na hindi siya ang nagnakaw kanina sa palengke. Tumayo na lamang ito at nilabas ang mga kamay. Tila sumusuko na sa mga pulis. Isisilid na sana sa selda si Abel nang biglang dumating ang kabaro nito. Chip, nahuli na namin yung nagnakaw kanina. Wika ng isa pang pulis. Paano nyo naman nasabi na yan nga ang nagnakaw at hindi itong binatang ito? Tanong ng umaresto kay Abel. Eto, nasa bulsa pa niya yung pitaka nung unang ginang kanina. Palayain mo na yung batang yan. Billy, hindi siya ang salarin ngayon. Bakit pumayag ka na lamang na ikulong ka, iho? Kahit ano namang sabihin ko sa inyo, di din naman kayo maniniwala sa akin eh. Anong laban ko sa inyo? Bukod sa wala na akong kredibilidad, wala din namang maghahanap sa akin kung sakaling ikulong niyo ko ulit eh. Pagpapaliwanag ni Abel. Naawa si Billy sa binata ng mga panahong yun. Sa isipan nito, napariwara lamang ang binata dahil wala itong gabay at hindi pa huli ang lahat upang maibalik ito sa tamang landas. Akala ni Abel na matapos asikasuhin ni Billy ang mga papeles, makakalaya at makakauwi na ito. O bata, saan ka naman pupunta? Sa selda po ba ako ulit matutulog? Ano ka ba? Ang mga katulad mo, dapat maibigay sa tamang kinauukulan. Halata namang kulang ka sa gabay kaya naman pinalista kita sa tamang programang makakatulong sa'yo. Wika ng pulis. Matapos yon, dinala na sa institusyon si Abel. Halos 2 buwan din itong nawala. Maraming natutunan at kahit papano, unti-unting nagbago si Abel. Matapos ang programa, nagpasalamat ang binata kay Billy. Dahil sa tulong nito, kahit papano ay nagkaroon ito ng gabay sa buhay. 18 taong gulang na si Abel nang mangyari ang lahat ng yon. Kahit papano, unti-unti na ring nagtiwala ang bayan sa binata. Kitang-kita naman ang pagbabago nito at dahan-dahang nagkaroon ng panibagong buhay si Abel. Kahit papano, kaya may pakialam na itong muli sa binata. Bagamat nalulungkot, mas maayos na yun sa kanya kesa sa wala. Isang araw, tinamaan na matinding lagnat si Abel kaya naman hindi ito nakapasok sa pinagtatrabahuhan. Halos 2 linggo itong hindi nakabangon, kaya't laking pangamba nitong hindi na mabibigyan pa ng salapi ang lola. Noong una, inaalagaan pa siya ng matanda. Gusto nitong gumaling kagad ang apo upang makabalik kagad sa trabaho. Ngunit nang mapagtantong hindi ito gagaling, iniwanan na lamang niya si Abel upang sumama sa mga kumare. Bagamat may sakit,
Tila nadurog ang puso ni Abel nang madinig niya kung paano maliitin at insultuhin siya ng kaisa-isa nitong kadugo. At dahil hindi lamang nakapagbibigay, ang sabi ng matanda, wala itong silbi at hayaan na lamang kung mamatay. Napaluha si Abel, kaya't nagsumikap itong labanan ang karamdaman. Bagamat hindi pa tuluyang maayos ang pakiramdam, pumasok na lamang sa trabaho si Abel upang kumita muli. Mabuti na lang at may malasakit ang mga kasama nito, kaya't kahit papano, naging maayos din ang karamdaman. Habang nagbubuhat ng mga sako, napag-isipan ni Abel na dumaan sa isang masukal na lugar. Sa isip ng binata, mas mapapabilis sa paglalakad kung sakaling lulusot ito sa lagusan. Bagamat masikip, masukal at medyo madilim ang daan, bukod pa sa mabigat ang bitbit, pinilit ni Abel na tawirin ang gubat na dinaraanan. Unti-unting dumilim na ang kapaligiran at doon na pagtanto ng binata na naliligaw na ito. Wala itong dalang lampara o kahit anong maaaring pagkunan ng ilaw. Kinabahan na si Abel dahil maaaring pagbintangan siyang ninakaw ang daladalang sako para sa pinagtatrabahuhan. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang binata, ngunit hindi ito naging madali. Nakakarinig ng mga kaluskos, ingay at kung ano-ano pa si Abel sa paligid. Hindi niya napigilang madapa at matisod paminsan-minsan lalo na't kinakapa lamang nito ang paligid. Tumigil na muna ang binata sa paglalakad. Napagtanto nitong lalo siyang maliligaw dahil hindi na makita ang daanan. Umupo na lamang ito sa isang tabi at nanalig na magiging maayos din ang lahat. Halos ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Kaagad nagising si Abel nang makarinig ng isang napakalakas na kalabog. Hinahanap nito ang pinagmumula ng ingay, ngunit madilim pa rin ang kapaligiran. Niyakap na lamang ng binata ang sakong bitbit at muling nanalangin na sana'y walang peligro o mabangis na hayop sa paligid. Matapos yon, hindi na nakatulog pa si Abel. Hindi niya maalis sa pakiramdam na tila may mga matang nakatitig sa kanya. Kinapa nitong muli ang paligid at nang maramdamang may malaking puno sa likod, dahan-dahan niya itong inakyat dala-dala ang sako. Nagtamo ng mga ilang sugat at tinik mula sa puno ang bumuon. Ganun pa man, hindi na lamang ininda ng binata ang sakit. Nang makaakyat sa puno, nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Abel at unti-unti na ring nakatulog. Nagising ang binata nang masinagan ito ng akala niyang sinag ng araw. Ginto ang ilaw na sumilaw sa kanyang mga mata. Ang buong akala nito'y umaga na. Kaya naman naghanda na ito upang bumaba. Ngunit paglingon sa paligid, napagtanto nitong madilim pa rin. Dito nakita ni Abel, sa ibaba ng lupa, ang isang tila gintong nakabaon sa lupa. Kagad bumaba ang binata upang lapitan ang nagbibigay liwanag sa lugar. Habang hinuhukay ito sa lupa, tumambad ang napakalaking ginto at hindi nito inaasahan ang laki. Halos sinlaki rin ng baul ang bato at mga diamante. Tumingin-tingin ito sa paligid. Tinitignan kung merong nagmamay-ari nun. Ilang minuto ring nagtatalo sa isipan ng binata kung iuuwi ba ito o hindi. Sa tulong ng gintong yun, maaaring magbago din ang kanyang buhay. Nang lumiwanag na ang paligid, senyales na malapit nang matapos ang madaling araw,
Umakyat muli si Abel upang kunin ang sakong bitbit kanina. Ngunit imbis na hanapin na lamang ang daan pabalik, tinanggal ni Abel ang laman ng sako at sinilid ang ginto, gusgusin at puyat, hanggang sa nakauwi ng tahanan ang binata at sinigurado na walang makakaalam sa laman ng bitbit na sako. Itinago niya ito sa ilalim ng kama at binalot sa maduming damit upang hindi pakialaman ng lola. Pumasok sa trabaho si Abel. Pinaliwanag sa mga katrabahong hinold up ito kahapon kaya't wala na ang mga bitbit at ganoon na lamang ang kanyang itsura. Maraming naawa sa binata. Pinagbigyan ito ng kanilang amo na umuwi. Pinagamot na rin si Abel at kahit hindi pumasok, binayaran pa rin ang araw nito. Lubos na nagpapasalamat ang binata sa mga katrabaho. Ngunit hindi nito maiwasang makonsensya. Naalala niya ang sinabi ng pulis na si Billy noon na kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Kinabukasan, matapos makapagpahinga, napagpasyahan ni Abel na unti-unting basagin ang gintong bato upang hindi mahalata ang kayamanang kinuha ng binata. Dahil wala ang lola sa tahanan, nagkaroon ng pagkakataon upang pirapirsohin ang bato. Bagamat hindi madali nung una, kalaunan, matagumpay niya itong nasira. Matapos yon, dinala ng binata sa sanglaan ang isang piraso. Katulad ng inaasahan, tunay nga ang gintong yun. Napakalaki ng perang nakuha ni Abel. Ngunit hindi niya binigyan ng lola. Itinabi na lamang ang lahat. Simula noon, nag-ipon na siya upang makaalis sa poder ng matanda. Unti-unting isinangla ni Abel ang mga ginto. At kalaunan, sobra pa sa sapat ang perang meron ang binata. Umalis na ito sa trabaho at naghanap sa ibang bayan ng bibilhing tirahan. Hindi na nakarinig pa ng balita mula sa lola si Abel. Alam din naman niyang pera lamang ang magiging rason kung kakamustahin siya nito. Kaya't mabuti pang wag na lamang magkaroon ng komunikasyon sa nag-iisang kilalang kadugo. Kahit na mag-isa, masaya ang binata. Ngunit ang sayang nararamdaman ay hindi pala pangmatagalan. Isang gabi, nagsimula na ang mga bangungot ni Abel. Katakot-takot na mga pangitain tungkol sa iba't ibang paraan kung paano siya mamamatay. Napakadetalyado at tila magkakatotoo ang mga napapaniginipan. Naging matatakutin o paranoid na ang binata dahil dito. Lumalim at nangitim ang mga mata sa kakulangan ng tulog. Nagpasuri na ito sa mga doktor. Ngunit kahit anong gawin, walang makitang sanhi na mga karamdaman ang binata. Kung ano-anong gamot na ang nainom, ngunit walang nakatulong sa kanya. Hindi tumigil sa bangungot ang mga nangyari kay Abel. Ang mga natirang ginto, sa hindi malamang dahilan, tila hindi na maibenta. At ang bawat nagsusubok na bumili ay nagkakasakit o nasasangkot sa isang malagim na aksidente. Kalaunan, wala nang gustong makipagnegosyo sa kanya. Kumakalat kasi ang balitang may sumpa ito. Bukod pa dyan, nagkakaroon na ito ng mga pantal, mga sugat, at mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Halos naubos din ang perang naipon kakapagamot. Iba't ibang pagamutan na ang pinuntahan. Ngunit pare-pareho lamang ang naging resulta. Maayos ang kalusugan nito ayon sa mga eksaminasyong ginawa sa kanya. Ngunit
Hindi tumitigil ang mga kamalasan sa buhay ni Abel. Ilang beses nitong sinubukan na itapon na lamang ang mga natitirang ginto. Ngunit palagi itong bumabalik sa lugar na pinagtaguan ng binata. Umabot na rin sa puntong nais niyang tapusin na sana ang buhay upang matigil na lamang ang paghihirap. Ngunit hindi ito nagiging tagumpay. Hindi na niya alam pa kung ano ang gagawin. Ang mga taong nakakakita, tila natatakot dahil sa itsura ng binata. Parang naaagnas na ang katawan. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Ilan din sa mga residente na ang nagsumbong sa otoridad. Ngunit dahil wala namang ginagawang perwisyo, wala silang nagawa kundi hayaan ang kaawa-awang kalagayan nito. Isang araw, muling lumabas si Abel upang maghanap ng makakain. Ngunit dahil walang pera, naisip na lamang nitong palipasin na lamang muli ang oras. Habang naglalakad, nakasalubong nito ang isang matanda. Noong una, akala niya ito ang lola. Ngunit hindi pala. Lumapit ito upang mag-alok ng tulong. Ngunit napaatras ang binata dahil maaaring matakot ang matanda sa kanya. Ngunit nang tignan niya ang matanda, hindi niya naramdaman ang pandidiring tingin na binibigay ng mga residente sa kanya. Tinulungan nito ang matanda sa pagbitbit ng mga dala. Maraming salamat talaga sa pagtulong, iho. Wika ng matanda na tila hindi ito natatakot sa binata. Walang naman po, Lola. Sabihin niyo lang po kung saan ko kayo ihahatid. Tugon ni Abel habang sinusuri ang mga bitbit. Noong una, akala ng binata na normal na mga gulay lamang ang dala. Ngunit nang suriin, tila mga halamang gamot at iba pang kasangkapan ang nasa sako. Hanggang nakarating na rin sila sa isang maliit na kubo. Sa masukal na bahagi ng gubat, nakita ni Abel ang kapaligiran na tila may kakaiba. Parang pagawaan ng mga ritual at orasyon ng lugar. May apoy sa gitna at hindi malamang mga nakasabit at nakapalibot. Amoy insenso at sunog na dahon ang paligid. Gayunpaman, hindi na nangelam pa ang binata. Natatakot itong baka mangkukulam ang matanda at ayaw ng madawit. Halika rito, iho. Alam kong nagugutom ka na. Wika ng matanda. Bagamat nahihiya, tinanggap nito ang alok. Matapos kumain, lubos na nagpasalamat ang binata sa matanda. Sinabi nitong sa susunod na kailangan ng tulong, tawagin lamang siya. Iho, ikaw yata itong may kailangan ng tulong. Wika ng matanda. Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ni Abel. Sinubukan mo na bang ibalik ang mga kinuha mo? Alam kong sumpa lamang ang nangyayari sa'yo. Tugon ng matanda. Kahit hindi ito sumagot, alam na matandang babae kung ano ang nangyari. Lumabas sa bakuran ang matanda. Naghanda ng mga kasangkapan at materyales. Naglabas din ito ng libro na puro orasyon at nagsindi ng apoy. Kaagad tinanong ni Abel kung ano ang ginagawa nito. Sandali lang po, pero wala po akong pambayad para... Ay nako, iho, may nadinig ka bang sisingiling kita? Tanong na matanda habang tumatawa.
Hindi makapaniwala si Abel na merong handang tumulong sa kanya kahit walang kapalit. Hindi niya naiwasang maluha at mapangiti dahil dito. Tumayo si Abel upang tulungan din ang matandang babae. Pagkasindi ng mga sangkap, magsunog ng halamang gamot at sambitin ang mga orasyon. Nalaman na matandang babae na isang duwendeng itim ang nagmamay-ari ng gintong kinuha ng binata. At dahil pinaghati-hati mo na ang ginto, hindi na ito tatanggapin pa ng itim na duwende. Tanging buhay mo na ang gusto niyang kunin. Wika ng matanda. Lola, ano po, paano kung kunin ko na lang lahat ng gintong naibenta ko at ibalik sa kanya? Baka naman, Hindi na, iho. Iba magalit ang itim na duwende. Hustisya ang gusto nito. At dugo mo ang gusto niyang dumaloy sa lupang pinagnakawan mo. kung ganun ho, hahayaan ko na lang siya. Wala din naman akong pamilya eh. Wala din namang maghahanap sa akin kahit mawala ako. Maraming salamat po ulit sa tulong, Lola. Huling wika ni Abel. Umalis na ito. Lubhang nag-aalala naman ang matanda ngunit hindi niya pinigilan umalis ang binata. Hinanap ng binata ang lugar kung saan ito natagpuan ng ginto. Naroon pa rin ang hukay pati ang mga laman ng sakong iniwan noon. Tila walang oras na lumipas sa lugar. Lumuhod si Abel. Taimtim na nanghingi ng tawad. Sinsero at agos sa puso ang pagpaumanhin nito. Handa niyang tanggapin ang paghihiganting gusto ng itim na duwende upang pagbayaran ang kasalanan. Matapos yon, umalis na si Abel at nanatili na lamang sa tahanan. Hinihintay ang tuluyang kamatayan. Hanggang sa mas dumami pa ang mga pantal at sugat sa buong katawan ng binata. Kahit buhay pa, tila naaagnas na ito. Hindi makakain, hindi rin makakilos. Gayunpaman, kahit papano ay namanhid na rin kalaunan. Kaya hindi na maramdaman pa ni Abel ang lubusang sakit ng kondisyon. Isang gabi, napanaginipan ng binata ang matandang babae. Hindi malinaw ang mga pangyayari. Ngunit tila may sinasabi ang matanda sa kanya. Nagising na lamang ito bigla sa gitna ng gabi. Doon niya nakita na wala na ang mga ginto sa pinagtataguan nito. Sa isip ng binata, baka namang kinuha na ito ng nilalang. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sa paghihintay ang binata. Kung nakuha na nito ang gintong pagmamay-ari, malaki ang posibilidad na sa susunod, siya na ang kukunin nito. Ngunit lumipas pa ang isang linggo. Imbis na lumala ang kondisyon, tila gumagaling pa ang karamdaman ng binata. Labis itong nagtataka sa mga pangyayari. Unti-unting naging maayos ang pamumuhay. Nagkaroon ito ng pagkakakitaan at nawala ang mga sugat at pantal sa katawan. Sa isip ng binata, marahil tinanggap ng itim na duwende ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Simula noon, binibisita niya palagi ang lugar. Dala-dala ang mga alay, katulad ng mga prutas, asin at iba pa. Muling nagpasalamat ang binata sa awang pinagkaloob sa kanya ng nilalang. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, tuluyan ang nakabangon si Abel. Linggo-linggong pumupunta pa rin ang binata at nag-aalay sa itim na duwende. Sinubukan niyang hanapin ang matandang tumulong sa kanya upang malaman ang sanhi ng kamalasan.
Ngunit hindi ito naging matagumpay. Hinanap nito kung saan hinatid ang matandang babae. Ngunit tila lumipat na ito ng tirahan. Pinagdasal na lamang ng binata na sana nasa mabuti itong kalagayan at sana balang araw ay magkita silang muli. Habang nagtatrabaho, muling napadpad sa kagubatan ang binata. Nakita nito na mayroong usok malapit sa kinatatayuan. Nag-imbestiga ito dahil maaaring sunog na pala ang dahilan. Ngunit habang papalapit, isang pamilyar na boses ang nadidinig. Isang matandang babae ang nagriritual. Nagsasalita sa ibang lengguwahe at naglalagay ng kasangkapan sa isang baul. Labis na tuwa ang naramdaman ni Abel na sa wakas. Nakita niyang muli ang matanda. Hihintayin sana nitong matapos kung anuman ang ginagawa nito. Ngunit nang makita ang binata, kagad nitong binaba ang mga hawak at tumigil ito sa pag-oorasyon. Mabuti na lang at gumaling ka na, iho. Grabe ang tagal bago gumana ang orasyon ko pangontra sa paghihiganti sa'yo ng duwendeng yon. Mukhang ayaw ka talagang patawarin eh. Wika ng matanda. Hindi makapaniwala si Abel na ito pala ang dahilan ng pagaling. Hindi tumigil ang matanda kahit sa mga oras na yun. Gumagawa pa rin ito ng paraan para matulungan siya. Bagaman hindi magkakilala, labis ang pagmamalasakit ng matanda sa kanya. Mahigpit nitong niyakap ang manggagamot. Lubos na nagpapasalamat at hindi napigilang maiyak sa tuwa. Simula ng araw na yun, sinamahan na nito ang matanda sa bawat gawain. Inaral ang panggagamot at tumulong sa bayan. Hindi naman ito pinabayaan ang mga biyayang pinagkaloob sa kanya. Bagamat hindi kadugo, labis na pagmamahal at pagmamalasakit ang binigay na matandang manggagamot na hindi kailanman mababayaran ni Abel. Sa tulong din ng matandang babae na nagpakilalang Ria, natuklasan ng binata ang tungkol sa panggagamot. Paano kontrahin ang barang at kulam at tumulong sa mga kabayan. Hindi na muli pang gumawa ng kasamaan si Abel. Huling nagnakaw ito. Buhay na ang kamuntikang kunin sa kanya. Nais ipaalam ni Abel sa mga nakikinig na kahit madilim man ang nakaraan, meron pa ring pag-asang magbago sa tulong ng iba. At kung gugustuhin mo, maaaring maituwid ang mga pagkakamali ng kahapon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Danilo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Nang mga panahong yon, 18 taong gulang noon si Danilo. Maaga itong naulila sa kanyang mga magulang. Ang ina ay namatay dahil sa sakit na breast cancer. Habang ang ama naman, tuluyang bumigay sa matinding depresyon. Sa kabila ng may naiwang bahay at lupain ang pamilya, tila nawala ng direksyon ang kanyang buhay. Buhay pa naman ang lolo at lola na handang kumupkop sa kanya. Ngunit pinili ni Danilo na gumala. Palaboy itong tignan sa lansangan. Marumi ang damit, amoy alak, at halos araw-araw ay kasama ang barkadang walang ibang ginawa kundi uminom. Ang ancestral house ng kanilang pamilya nakatayo sa hilagang bahagi ng bayan. Malaki ito, 2 palapag at napapalibutan ng malawak na lupain.
Ngunit matagal nang hindi umuuwi doon si Danilo. Hanggang sa isang araw, nasa parke ang binata noon. Nakaupo sa isang madilim na sulok habang hawak ang kalahating bote ng gin. Habang nagmumukmok, may lumapit sa kanya na isang batang lalaki. Tahimik itong tumabi sa kanya. "Kuya, bakit mo sinasayang ang buhay mo?" Tanong ng batang lalaki. Napakunot ang noo ni Danilo. Kakaiba ang bata na yon at sa paraan ng pagsasalita, para itong isang matandang tao. Pwede ba? Umalis ka sa harapan ko at wala kang pakialam. Wika ni Danilo. Ngunit hindi umalis ang bata. Napansin din ng binata na napakaaga pa para sa isang bata na maglakad sa parke. Unti-unti itong kinabahan. Maya-maya pa'y may iniabot ang bata sa kanya. Isang maliit na itim na libreta. Teka, ano namang gagawin ko rito? Hindi sumagot ang bata. Sa halip, muling nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago na ang boses. Parang boses ng matandang hinihika. Iho, tanggapin mo ang isang ya. Wika ng matanda. Nang itinaas ni Danilo ang tingin sa mukha ng bata, nanlaki ang mga mata. Ang batang kaharap kanina ay biglang naging matanda. Kulubot ang balat, puting-puti ang buhok, ngunit nakangiti ito sa kanya. Hindi nakagalaw si Danilo ng mga sandaling yun. Parang may puwersang nag-uutos sa kanyang kamay na kunin ang itim na libreta. At pagkurap ng binata, bigla na lang nawala yung matanda. Teka, panaginip lang pala. Wika ni Danilo sa sarili. Nagising ang binata na pawis. Ngunit nang tumayo siya, may nakapa ito sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong dinukot at doon siya tuluyang napaatras sa gulat. Ang itim na libreta, hindi pala panaginip ang lahat. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa kanyang mga kaibigan, nagpa siya itong umuwi sa kanilang tahanan. Halos maiyak naman sa tuwa ang kanyang lolo at lola nang makita ang binatang bumalik doon. "O apo, umuwi ka na pala." Wika ng lola. Pasensya na po, Lola, ha? Matagal nang hinihintay ng mga ito ang kanyang pagbabalik. Matapos maligo at magpahinga, umakyat si Danilo sa kanyang silid. Doon niya unang binuksan ang itim na libreta. Puno ito ng mga kakaibang simbolo. May mga guhit ng nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. At ang mga salitang hindi niya maintindihan. Kinahapunan, may dalawang lalaki ang nagwawala sa harapan ng kanilang gate. Danilo! Lumabas ka nga dyan sa bahay ninyo! Wika ng isa sa mga lalaki. Binabato nila ang gate habang nagsisigaw. "Ano bang ginawa mo sa kanila, apo?" Tanong ng lola. Wala po. Wala po akong ginawa sa kanila. Baka lasing lang siguro. Tugon ni Danilo. Sa totoo lang, hindi siya sumipot sa usapan nila. Galit ang mga kabarkada. Kalaunan ay nagtakbuhan ang mga ito nang dumating ang mga tanod. Mula ng araw na yon,
bihira nang lumabas si Danilo ng tahanan. Sa loob ng bahay, paulit-ulit niyang binabasa ang mga nakasulat sa itim na libreta. Isang araw, narinig siya ng kanyang lolo habang binibigkas ang mga salita mula sa libro. Lumapit ito sa kanya. Iho, parang delikado yung binabasa mo ha. Wika ng lolo. Bakit naman po, Lolo? Parang orasyon yan. Baka may matawag kang mga kaluluwa. Ngumiti lamang si Danilo. Hindi siya naniwala. Nagpatuloy lamang sa pagbabasa. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga na sa kama, may nadinig itong mahina ngunit mabigat na ungol sa tabi. Dahan-dahan itong lumingon at halos mawalan siya ng malay sa takot. Isang napakalaking itim na nilalang ang nakadungaw sa kanya. Parang kalabaw ang ulo nito. May paikot na sungay at nagliliyab ang pulang mga mata. Unti-unti itong tumayo. Halos abutin ng ulo nito ang kisame. Oy, binata. Ginising mo ako. Wika ng nilalang. Nanginginig sa takot si Danilo. Ano ang nais mong ipagawa sa akin? Hindi nakapagsalita si Danilo. Biglang may simbolong apoy na gumuhit sa sahig. Isang bituin sa loob ng bilog. Bigkasin mo lamang ang mga salita sa libro. Matapos yan, biglang tumahimik ang paligid. Unti-unting naglaho ang nilalang habang tumatawa ng malakas. Nang mabuksan ni Danilo ang pinto, kumaripas kagad ng takbo pababa ng tahanan. Sa kusina ito huminto at uminom ng tubig. Napansin niyang maliwanag na sa labas. Ngunit alam niyang 8:00 pa lamang ng gabi nang mangyari yon. Hanggang sa lumipas pa ang isang buwan. Isang gabi, bumalik si Danilo sa parke kung saan niya nakita ang matanda. Habang nakaupo siya roon, merong tumabi sa kanya. Ikaw ang napili. Napalingon si Danilo. Ang matandang nagbigay sa kanya ng itim na libreta. Bukas na sayo ang kalaman. Nasa sayo kung gagamitin mo ito sa mabuti o masama. Sa muling pagkurap ni Danilo, nawala na naman ito. Habang nag-iisip siya, may nakita siyang isang dalagang hinaharang ng 3 lalaki. May hawak pang patalimang isa. Bigla namang lumapit si Danilo. Hoy kayo, tigilan nyo nga yung babaeng yan. Wika nito. Umalis ka na lang kung ayaw mong masaktan. Wika ng isa sa mga lalaki. Sinuntok nito si Danilo. Sinipa siya ng isa pa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang kusang nagsalita ang kanyang bibig. Mga salitang mula sa itim na libreta. Biglang nanigas ang isa sa mga lalaki at bumagsak sa lupa. Teka, hindi siya tao. Tumakbo ang dalawa at naiwan naman ang dalaga. Maraming salamat. Ano nga palang pangalan mo? Danilo, Ako naman si Adela. Mula ng araw na yon, nagkita silang muli. Naging malapit sila. Ngunit may isang taong hindi natuwa sa presensya ni Danilo. Ang kapitbahay ni Adela. Isang matandang lalaki na Abong ang pangalan.
Kinagabihan, biglang sumakit na matindi ang ulo ni Danilo. Parang pinupukpok ito ng martilyo. Sa kanyang paningin, nakita niya si Mang Abong na tumatawa. Dito lamang napagtanto na kinukulam pala siya ng matanda. Tinulungan siya ni Adela nang makita siyang halos mawala ng malay. Mangkukulam si Mang Abong. Marami na nga nagrereklamo sa kanya eh. Nagalit si Danilo. Nagpa siya itong harapin ng matanda. Kinabukasan, nagpunta sila sa bahay ni Mang Abong. Malapit ito sa dagat. Napapalibutan ng mga puno ng nyug. Lumabas ang matanda nang tawagin siya ni Danilo. Ikaw lang pala. Wika ni Mang Abong. Sumagot si Danilo ng orasyon mula sa itim na libreta. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Sinuntok ni Danilo ang matanda. Ngunit nahawakan siya ni Mang Abong at halos hindi na ito makahinga. Sa huling lakas ng binata, hinawakan ni Danilo ang matanda at ibinalik ang sumpa nito. Parang nakuryente si Mang Abong at bumagsak. Susuntukin sana muli ni Danilo, ngunit nadinig niya ang iyak ng mga apo ng matanda. Lolo! Lolo! Napatingin si Danilo. Doon lamang natauhan. Binitawan niya ang matanda. Ikaw tanda, kapag inulit mo pa yung ginawa mo, hindi na kita patatawarin. Banta ni Danilo. Tahimik na tumayo si Mang Abong. Hindi na ito nagsalita. Mula ng araw na yon, nagbago ang matanda at humingi pa ito ng tawad kay Adela. Samantala, lalong naging malapit ang binata at dalaga hanggang sa sila'y nagmahalan. Ang dating palaboy na walang direksyon sa buhay ay nagbago. Bagaman hawak niya ang kaalamang mula sa dilim, ginamit niya ito para tumulong sa mga tao. Kalaunan, nakilala si Danilo bilang isang manggagamot sa kanilang lugar. At ang lahat ng yun ay dahil lamang sa isang itim na libreta. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.